Ann Curtis naglabas ng mensahe para sa kinauukulan matapos ang NAIA incident. Nagpahayag ng kanyang pagkabahala at hinanakit ang kilalang aktres at TV host na si Ann Curtis kaugnay ng sunod-sunod na malulubhang aksidente sa kalsada na kumikitil ng buhay ng mga inosenteng tao. Lalo na ng mga bata. Sa kanyang social media, hindi napigilan ni Ann na ilabas ang kanyang saloobin at panawagan matapos mabalitaan ang magkakasunod na trahedyang dulot ng kapabayaan sa lansangan. Isa sa mga insidenteng binanggit niya ay ang naganap na karambola ng mga sasakyan sa Subic-Clark-Tarlac Expressway, SCTEX, kung saan maraming buhay ang nawala. Ayon sa mga ulat, isa sa mga nakaligtas ay isang batang 2 taong gulang. Sa kabila ng kanyang pagkakaligtas, nakalulungkot isipin na maaga siyang naulila dahil nasawi ang kanyang mga magulang sa insidente. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng matinding lungkot sa marami, at naging simbolo ng kawalan ng sapat na seguridad sa ating mga kalsada. Hindi pa man tuluyang naghihilom ang sugat ng publiko sa trahedyang iyon, muli na namang nabalot ng pangamba ang bansa sa isa pang aksidente. Sa pagkakataong ito, isang batang babae na 5 taong gulang ang nasawi matapos masagasaan ng isang SUV sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA, Terminal 1. Ayon sa mga ulat, sinasabing nagpanik ang driver ng SUV na naging dahilan ng aksidente. Lubhang ikinabigla ni Ann Curtis ang mga nangyaring ito, at sa kanyang mensahe. Nanawagan siya sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Transportation, DOTR, at Land Transportation Office, LTO. Ayon sa kanya, sana ay magsilbing malakas na paalala o wake-up call ang mga malulungkot na insidenteng ito para sa mga kinauukulan upang higpitan ang pagpapatupad ng mga batas trapiko at tiyaking ang mga driver ay dumadaan sa masusing pagsusuri bago bigyan ng lisensya. Pahayag ni Ann. Seeing so many vehicle accidents on the news with lives tragically taken. So many young lives being taken away so soon. I truly pray and hope this is a wake-up call for those in the DTO and LTO. To find ways to ensure that drivers and vehicles on the roads meet the highest safety and licensing standards. Dagdag pa niya, hindi dapat hayaan na mawalan pa ng mas maraming inosenteng buhay dahil lamang sa kapabayaan o kakulangan ng regulasyon. Binanggit din niya na kung kinakailangan ay itaas pa ang mga pamantayan sa pag-isyo ng lisensya, lalo na sa mga may hawak ng malalaking sasakyan. Ayon sa aktres, isa rin sa mga dapat bigyang pansin ay ang regular na inspeksyon ng mga sasakyan, upang matiyak na ang mga ito ay nasa maayos na kondisyon at ligtas gamitin sa kalsada. Dapat umanong isaalang-alang hindi lamang ang kalagayan ng driver kundi pati na rin ang integridad ng mismong sasakyan. Sa kanyang pagtatapos, nakiusap si Ann sa publiko na magkaisa sa panawagang ito. Aniya, hindi lamang ito laban ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, kundi ng bawat Pilipinong araw-araw ay naglalakbay sa lansangan. Nais niyang makitang may konkretong aksyon mula sa mga namumuno, upang hindi na maulit pa ang parehong kwento ng trahedya. Sa ganitong paraan, umaasa si Ann na mabibigyan ng hustisya hindi lamang ang mga batang nasawi, kundi pati na rin ang mga pamilyang naiwan sa gitna ng matinding dalamhati.